Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-apply sa Tala app para madaling ma-approve. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga Google Play Store na application. At pagkatapos, i-type lang natin ang Tala app. At pagkatapos, hanapin niyo po ang ganitong application, yung ganitong logo, kasi ito po ang legit na application ni Tala. At kung okay na, i-click nyo na po ang install. So antayin nyo na lang po na ma-install yan. Then pagkatapos, pag may ganito na, i-click nyo ang open. At pagkatapos, may makikita kayong ganito. So basahin nyo na lang po lahat yung nandyan. At pagkatapos, i-click nyo ang get started. At pagkatapos, ilagay nyo po yung cellphone number niyo dito. So make sure po naka-register yung SIM card niyo sa pangalan po ninyo. At pagkatapos kung nalagay nyo na at okay na, i-click nyo na po ang verify. Make sure po nasa inyo po yung cellphone number ninyo kasi magsasend po sila ng verification code. Kagaya po nito yung verification code na marireceive ninyo. At ito po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang next. So dito maglalagay po kayo ng 4 digits na PIN. So mag-isip kayo ng 4 digits guys na hindi madaling mabubuksan. Wag lang yung magkasunod kagaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganyan. Wag lang po. Wag din yung birthday ninyo kasi madali pong mahack yan. Mas maganda talaga yung unique pero madali ninyong matatandaan. At pagkatapos i-confirm nyo ulit yung PIN dito. So kung ano yung PIN na nilagay nyo sa kabila, dapat magkatulad sila dito para makaproceed kayo. At pagkatapos kung nalagay nyo na, mapupunta kayo dito. So basahin nyo na lang po lahat yan at pagkatapos i-click nyo ang Start My Application. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po yung while using the app or only this time. Basta wag lang yung don't allow. At pagkatapos may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo po ulit ang allow. At pagkatapos ganito naman, allow ka ulit. And next, i-click mo ulit ang allow. At pagkatapos may makikita kang ganito, pwede mong i-click yung allow notification or i-click mo yung X. Depende na po yan sa iyo. At pagkatapos dito, pumili kayo kung saan ninyo narinig yung about sa Tala app. Kung dito nyo narinig or nalaman sa video ko, pwede nyo ilagay yung others. Pagkatapos dito, ilagay nyo po yung YouTube. And then dito sa promo code, pwede nyo ilagay yung BF7N VEC para mas mataas po yung approval rate. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos makakapasok na tayo dito sa Tala app. So i-continue lang natin yung application natin para mabigyan tayo nila ng loan offer. So i-click lang natin tong continue. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So i-click lang natin tong let's go. At may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang continue. So dito ilagay nyo po yung first name, middle name, at last name ninyo. So make sure po yung ilalagay ninyo magkatulad sa pangalan ninyo sa ID na ipapasa ninyo. Kasi magsasubmit kayo ng ID dito. So make sure magkatulad lahat ng spelling na ilalagay ninyo. So kagaya niyan, example lang po yan guys, Dab Tutorial YouTube. So make sure guys yung first name dito sa taas, yung middle name dito sa pangalawa, yung last name dito naman sa panghuli. Make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth. Una yung month, date, tapos year. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung place of birth ninyo. So kayo na pong bahalang pumili kung saang lugar kayo pinanganak. So kung okay na at nalagay nyo na, punta naman tayo dito sa baba sa pagpili ng civil status. So kayo nang bahala kung ano yung civil status niyo, single ba, married, widowed, ganyan. So kayo nang bahala. At dito sa baba, ilagay nyo po yung mother's maiden name. So ilalagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. Yung buong pangalan, middle name at last name ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito. At dito sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo. And next, dito naman sa email address. So ilagay nyo po yung active na email address ninyo. At dito naman sa baba, yung alternative cellphone number, pwede nyo pong ilagay yung cellphone number ninyo kung meron pa kayong ibang cellphone number. Pero kung meron kayo at ayaw nyong ilagay, pwede rin naman po yan kasi optional lang naman po ito.
At kung okay na, i-click nyo na ang Save and Continue. And then mapupunta tayo sa paglalagay ng address. So dito ilagay nyo po yung province, barangay, tapos yung permanent street address or house number. Kung ano lang po yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo dito. For example, wala kayong house number pero meron kayong street or building number, ganyan. Kung ano lang yung meron, yun lang po yung ilalagay ninyo. At pagkatapos dito naman sa postal code. Kung hindi nyo alam yung postal code ng area ninyo, pwede nyo pong isearch sa Google yan. Yung area ninyo, lalabas po yung postal code doon. Dito sa is your present address same as your permanent address? So dito i-click nyo na lang po ang yes. Kasi sa akin, nagre-rent lang kami. Yung tinitiran ko ngayon, yun lang po yung nilagay ko as permanent address pa rin. So yes po yung piliin ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang Save and Continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Kung sa inyo ba daw yung cellphone na ginagamit ninyo sa pag-apply. So kung yes, i-click nyo po yung yes, this is my phone. Pero kung hindi, i-click nyo ang no. Tapos someone else on this phone. I-click. Kayo na pong bahalang pumili kung ano yung isasagutin nyo. Basta yung totoo po. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Kung brand new nyo ba daw nabili yung cellphone ninyo or kung second hand na. So kayo na bahalang pumili kung brand new ba or second hand ninyo nabili yung cellphone ninyo. And then may makikita kayong ganito. Kung gaano na ba daw katagal ninyong ginagamit ang cellphone na ginagamit ninyo. So sa akin 1 year to 3 years pa. So ito yung pinili ko. At pagkatapos dito pumili kayo kung ano yung ID na gagamitin ninyo sa pag-apply. So ito lang po muna yung mga IDs na tinatanggap nila. Driver's license, UMID, passport, voter's ID, Social Security System ID, Postal ID at National ID. So ito lang ang mga IDs na tinatanggap nila sa ngayon. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung ID na gagamitin ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. And then i-click nyo na ang Save and Continue. And then mapupunta na kayo sa pag-review ng inyong application. So basahin nyo na lang po lahat kung tama ba yung mga spelling. At kung may mali kayo guys, i-click nyo ang may nakalagay na edit dyan. Pero kung okay naman lahat at tama naman lahat yung nilagay ninyo, i-click nyo na po ang Review and Continue. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang Continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito kung para saan nyo daw gagamitin yung cash na ilo-loan ninyo. So kayo na pong bahala kung ano yung pipiliin ninyo dito, kung business ba, personal expense, or pay bills. Pero sa akin ang ginamit ko, business expense. At dahil business expense yung pinili ko, so may nakalagay dito, start a business, grow a business, travel for business, other business use. So ang pinili ko dito, start a business. Pero depende pa rin yan guys kung ano yung pinili niyo sa taas, kung personal ba or pay bills. Pagkatapos dito sa baba, maglagay kayo ng more details kung paano ninyo gagamitin yung pera. So kagaya sa akin, starting capital for my business. So depende na po yan sa inyo kung pang birthday ba, pang bayad ng mga bills, ganyan, pampagawa ng bahay. Depende na kung ano yung rason sa pag-loan ninyo. So ilagay nyo po dyan. So kung okay na, i-click nyo na po ang Save and Continue. Pagkatapos dito, kayo nang bahalang pumili sa level of education. Primary ba, secondary, college level, or masteral. So kung ano yung natapos ninyo, yun po yung ilagay ninyo at piliin ninyo dito. At dito naman sa baba, pumili lang kayo dito kung ano yung trabaho ninyo. Kung employed ba, consultant, self-employed, business owner, self-employed, freelancer, not employed, retired, or estudyante pa kayo. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang Save and Continue. At dito pumili po kayo ng industry ng inyong trabaho. So kayo nang bahalang pumili guys, hanapin nyo na lang po kung saan nabibilong yung trabaho ninyo. Pero kung wala dyan, i-click nyo na lang po ang Others. At dito naman sa baba, kung ilang taon na daw kayong nagtatrabaho dito. So kayo nang bahalang pumili kung ilang taon na, nasa sa inyo na po yun kung ano yung i-click ninyo. At dito naman sa baba, kayo nang bahalang pumili kung ano yung klase ng sahod ninyo. Kung arawan ba, weekly, or twice a month, or once a month yung sahod ninyo.
pero kung wala dyan, i-click nyo na lang po ang others. At pagkatapos dito, ilagay nyo na lang po kung kailan yung next na sahod ninyo. Ilagay nyo po yung month, day, at year. At dito naman, ilagay nyo kung magkano yung kita ninyo sa loob ng isang buwan. So, depende na, computin nyo na lang kung magkano yung sahod ninyo. At dito naman, pumili kayo kung may increase ba kayo monthly or kung wala, kung maliit lang, medium lang, large ba, or kung no chance talaga, i-click nyo ang no chance. At dito naman sa is this job temporary? So kung regular ka guys, pwede nyo i-click ang yes. Pero pwede i-click nyo na lang po ang yes para sure yung approval ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang save and continue. And then dito may makikita kayong what is the primary source of fund. So kung salary or loan, pension ba, remittance, allowance, hanapin nyo na lang po kung ano yung source of fund ninyo. Pagkatapos dito, kung may other source of fund pa kayo, ilagay nyo na lang po dito kung may mga rental, ganyan, international remittances, pwede kayong pumili dyan. Pero pag wala, i-click nyo na lang po ang none. At kung okay na, i-click nyo na po ang save and continue. At pagkatapos dito guys, do you have any outstanding loan? So, i-click nyo na lang po ang no. At pagkatapos dito sa baba guys, kung magkano daw yung na-spending nyo tanan na total sa loob ng isang buwan. So kagaya ng mga rental, pagkain, ganyan, mga bills, lahat po ng ginastos niyo sa isang buwan, ilagay niyo po dito. Pero make sure guys, hindi po lalagpas sa sahod ninyo. Dapat may matitira pa rin po sa sahod ninyo para ma-approve kayo at offeran kayo ng loan ni Tala. So for example, nasa mga 14,000 yung sahod ninyo or 15,000, ilagay nyo lang po dito yung 12,000. Huwag nyong ilagay mga 16, 17 kasi lalagpas na po yan sa sahod ninyo, sa kinikita ninyo sa isang buwan at mare-reject po yung loan application ninyo kay Tala. So dapat mas mababa sa sahod ninyo yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang save and continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito, review your answers. So review nyo po lahat yung nilagay at pinilapan ninyo. At kung may mga mali dyan, i-click nyo po ang edit. Pero kung okay na, i-click nyo po ang submit application. At pagkatapos may makikita kayong Tala App User Agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan. At kung okay na, i-click nyo na po ang agree. And then may makikita po kayong ganito na nire-review na daw yung application ninyo. So i-click nyo na lang po ang refresh. Sa akin guys, wala pang 1 minuto, may nakita na akong ganito. You're approved, 2,000 pesos. So, ibig sabihin yan, may offer ka na po na 2,000 pesos. Pero hindi pa po dyan natatapos yung application natin. So, kailangan pa nating mag-submit ng ID at picture natin. So, i-click lang natin ang continue. At pagkatapos may makikita tayong ganito na wala na dong cut-off ang pag-process ng request for banks or e-wallets na transaction. So, i-click lang natin ang cash out now. At pagkatapos may makikita po tayong ganito na congratulations. So may offer tayo na 2,000 pesos. So para makuha natin yan at ma-applyan natin yan, i-click natin ang continue. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-verify ng inyong ID. So kailangan nyo nang mag-submit ng ID at picture ninyo. So i-click na natin tong step 1, yung ID type. So dito hanapin at piliin nyo po yung ID na nilagay ninyo nung nag-apply kayo kanina. So for example, SSS ID, yun po yung i-click ninyo kung yun po yung nilagay ninyo nung nag-apply kayo. At dahil sa SSS ID yung pinili ko, dito ilalagay ko yung SSS number ko. So take note guys, kung SSS yung gagamitin ninyo, magkaiba po yung CRN number na nakalagay sa ID at yung SSS number ninyo. Kasi 10 digits lang po yung SSS number at yun po yung ilalagay ninyo dito. At take note guys, kung may mga dash yung mga ID number ninyo, for example 1-34-56 ganyan, huwag nyo na pong ilagay yung dash, mga numbers lang tanan yung ilalagay ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang confirm is SSS number. And then may makikita tayong ganito, confirm your SSS number. So kung ito yung SSS number nyo guys, i-click nyo na lang po ang confirm. At kung nakikita ninyo, may check na po yung step 1. So punta na tayo dito sa step 2. Ang pagpicture ng inyong SSS ID or kung anong ID yung ginamit ninyo. So dito may makikita kayong ganito. So front ng inyong ID yung
gagamitin ninyong picturean. So i-click nyo na lang tong parang camera. At may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang while using the app. So dito picturean nyo na lang po ang inyong ID. At kung okay naman kayo sa pag-picture na yan, i-click nyo na lang po ang save. At next, punta na tayo dito sa step 3, ang pag-picture ng likod ng inyong ID na ginamit. So i-click lang natin tong step 3. At may makikita tayong ganito, i-click lang natin tong parang camera. So kung napicturean na ninyo inyong ID at okay naman, i-click nyo na ang save. At kung tapos na tayo sa step 1, step 2 at step 3, punta na tayo dito sa step 4, ang pag-take ng selfie kasama ang inyong ID. At pagkatapos may makikita tayong tips dito na dapat buong mukha at hindi tinakpan yung ID at dapat nakadesenting forma kayo tapos maayos yung suot na walang sombrero or mga salamin na takip sa inyong mukha at dapat nasa malinaw kayong area. At kung ready na kayo, i-click nyo na po itong camera. At may makikita pa tayong photo tips dito, i-click na lang natin yung got it. At kung ganito na, pasok na sa bilog yung mukha ninyo at yung ID pasok na sa square, i-click nyo na po itong capture. At pagkatapos may makikita kayong ganito at kung okay naman yung picture ninyo, i-click nyo na po ang save. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So yung step 1 to 4 may check na po lahat. At kung okay na at gusto nyo nang i-submit, i-click nyo na po ang submit photos. At pagkatapos may makikita na tayong ganito. Your application is being reviewed. So nire-review na lahat yung mga sinubmit ninyo. So antay-antayin nyo na lang po. So i-click lang po muna natin tong skip for now. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Your application is pending. So pending pa yung application natin guys kasi under review pa. So sa akin, hapon ako nag-apply or gabi ata. Tapos na-approve siya kinabukasan. Pagising ko, approve na yung application ko. Pero wala akong na-receive na text. So antayin nyo na lang po mga 24 hours. I-check nyo na lang i-check yung Tala app ninyo kung na-approve na ba yung application ninyo. Kasi minsan wala silang text or email. Tapos pag-check ninyo sa inyong Tala app, may makikita kayong ganito. Your application is approved. So, approve na po yung application ninyo at pwede na po kayong mag-loan. So bukas guys, mag-upload ako ng another video kung paano mag-loan sa Tala app at kung magkano yung magiging mga interest. So samahan nyo ako bukas guys.